Sa gitna ng madilim at tahimik na kagubatan ng Sierra Madre, may isang lumang bahay na gawa sa bato at kahoy. Matagal na itong walang nakatira at ang mga tao sa kalapit na yon ay nagkukwento ng mga kababalagan doon. Sinasabi nila na ang mga kaluluwa ng mga namatay sa loob ng bahay ay nanatili pa rin doon at nagpapakita sa mga taong naglakas loob na pumasok. Isang gabi, isang grupo ng mga kabataan ang nagplano na pumunta sa bahay upang subukan ang kanilang katapangan. Si Miguel ang pinakamatapang sa grupo. Ang nanguna habang papalapit sila sa bahay. Naramdaman nila ang mga malalamig na hangin na dumadapi sa kanilang mga balat. Isang kakaibang katahimikan ang bumabalot sa paligid na para bang pinipigilan ang kanilang mga hininga. Nang makapasok sila sa loob, isang kakaibang amoy ang sumalubong sa kanila. Isang halo ng lupa, bulok ng kahoy at ang isang bagay na hindi nila may paliwanag. Ang madingding ay puno ng mga lumang pintura at ang sahig ay natatakpan ng makapal na alikabok. Habang naglalakad sila sa loob, narinig nila ang yapag ng paa, ang pagbukas at pagsara ng pinto. At ang mga bulong na tila bang galing kung saan-saan. Bigla silang nalanig ng kamay nang dumapi sa braso ni Miguel. Napasigaw siya sa gulat at ang kanyang mga kasamahan ay nagtatakbuhan palabas ng bahay. Si Miguel ay nanatili sa loob. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok. Nakita niya ang isang anino na lumulutang sa hangin. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya. Sa takot, tumakbo na rin siya palabas. Pagkalabas nila ng bahay, hindi na nila magawang magsalita sa sobrang takot. Ang karanasan ay nag-iiwan ng malalim na marka sa kanyang mga puso. Mula noon, hindi na sila muling naglakas loob na bumalik sa lumang bahay. Ang kwento ng mga kababalagan sa bahay na bato ay nanatili hanggang ngayon. Isang paalala sa mga tao na hindi lahat ng bagay ay dapat nating subukan.